Amerika na-trap na sa giyera at Pilipinas maging ang mga bansa sa buong mundo hirap nang makatakas sa mas malaking krisis. Grabe, totoo talaga ang sinasabi ng propesiya sa Biblia. Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Amerika, na-trap na ba sa Iran? Ito na ba ang simula ng wakas? Hindi na ito usapin kung sino ang mananalo. Ang tanong ay, kaya pa bang tumakas ng Amerika sa gerang ito? Isang nakakanginig balahibong pagsusuri ang lumabas ngayon. Ang Amerika daw ay natrap na ayon sa ilang mga eksperto. President Trump has not prepared the American people for this. There's been no, types of addresses. Certainly, he has not consulted with Congress. Perhaps he thought this would be a quick operation, but that's just not the way the world operates. And so, I do think you'll see U.S. casualties. And I think we're caught in an escalation trap because actually Trump has a whole bunch of bad options in front of him. If he goes forward on the ground operation, it can get very messy. Sa isang channel na Professor Jiang Breakdowns, tinalakay dito na kung hindi makasulong ay hindi sila makakabalik. Ito ay tumutukoy sa Amerika at ang masakit, ang Pilipinas at ang buong mundo ay kasamang nahulog sa bitag na ito. Habang ang bawat bansa ay hirap makahinga sa krisis, marami ang nagtatanong, ito na ba ang katuparan ng mga hula sa Biblia? Bakit sinasabing ang pagbagsak ng dolyar ang maghuhudyat ng isang bagong kaayusan sa mundo? Today, I want to talk about something that I think is the most important question of this entire war. Not who is winning, not how many strikes have been launched, not what Trump said yesterday or what Iran threatened today. The most important question is this: can America actually stop this war? Can it negotiate a ceasefire? Can it withdraw? Can it find a way out? And the answer, when you look at it carefully, is deeply unsettling. America is trapped. It is stuck. It cannot go forward and it cannot go back. Part 1. Ang chain reaction ng pagbagsak. Bakit hindi pwedeng basta-basta na lang umalis ang Amerika sa Middle East? Dahil oras na gawin nila iyon, magsisimula ang isang catastrophic chain reaction. Una, ang petrodollar ay magkukolaps. Ang pundasyon ng ekonomiya ng Amerika ay ang pagbebenta ng langis gamit ang dolyar. Kapag nawala ang proteksyon ng US sa Middle East, hihinto ang mga bansa roon sa paggamit ng dolyar. Iran just turned the Strait of Hormuz into a yuan enforcement zone. This is not speculation anymore, it is happening literally right now. According to CNN, Iran is considering allowing oil tankers through the strait only if the cargo is traded in Chinese yuan, not US dollars. Pangalawa, ang $39 trillion na utang na Amerika. Ang Amerika ay nakaupo sa higanting utang. Kapag hindi na binili ng mundo ang kanilang utang, guguho ang kanilang ekonomiya na parang isang Ponzi scheme. At sunod-sunod na ito magkakaroon ng global fracture. Ang Japan, South Korea at Europe ay mapipilitang gumawa ng sarili nilang seguridad o makipag-ayos sa Russia at China. Kaya nga naman, ang Amerika ay na-stuck. Ang pag-alis ay nangangahulugang pagbagsak ng kanilang imperyo. Pero ang pananatili ay nangangahulugan ng dahan-dahang pagkaubos ng kanilang resources. Kapag hindi sumurrender ang Iran, talaga namang mapipiligro hindi lang ang United States kundi ang buong mundo. Pero pag sumurrender din ang bansang US, gayon din ang mangyayari. Mga kapatid, ika nga nila walang nananalo sa anumang gera. Pero mga leader ng Iran at Amerika parehong giniit na sila ang yamado. Sa isang payag, sinabi ni Iranian Supreme Leader Mustafa Khamenei na natalo na nilang kalaban. Ayaw namang patalo ni US President Donald Trump. Anya, natibag na nila depensa ng Iran. Plano na nga raw nilang bawasan na ang mga pag-atake. Pero mukhang malayo pa yan sa katotohanan. Sa panibagong payag, muli nagbanta si Trump na pupuntiriyahin nila mga power plant ng Iran kung hindi nito bubuksan ang Strait of Hormuz. Ayaw namang patinag ng Iran. Gaganti raw sila sa energy at oil facility sa mga bansa sa Middle East. May mga balitang magpapadala ng Marines para kunin ang Kharg Island, ang lalamunan ng ekonomiya ng Iran. Akala ng marami ay madali lang ito, pero ito ay isang bitag. Oras na lumapag ang US, papasok sila sa mission creep, gaya ng nangyari sa Vietnam. Mula sa ilang libong sundalo, mauwi ito sa kalahating milyong tropa sa loob ng bundok ng Iran,
kung saan ang US ay laging natatalo sa bawat war game simulation. Tinatarget umano ni US President Donald Trump ang langis ng Iran. I would only say that we're doing extremely well in that negotiation, but you never know with Iran because we negotiate with them and then we always have to blow them up. Patuloy man ang negosasyon sa Iran, hindi isinasantabi ni US President Donald Trump ang pag-takeover sa langis ng Iran. Tulad yan ang plano ni Trump na kontrolin ang langis ng Venezuela matapos dakpin ng Amerika si Nicolas Maduro noong Enero. Kayang-kaya raw ng Estados Unidos na sakupin ang Kharg Island, ang vital oil export hub ng Iran. Sagot ng Islamic Revolutionary Guard Corps ng Iran, subukan nyo lang at mapapahiya kayo. Therefore, ang Amerika ay parang nasa kumunoy habang lalong pumapalag, lalong lumulubog. At dahil ang Pilipinas ay nakatali sa kanila, damay tayo sa bawat pag-alon ng krisis na ito. Dito natin makikita ang mangyayari sa mundo ay hindi lang geopolitics, ito ay isang spiritual na laban, kaibigan. At ayon sa propesiya, Mateo 24 verses 6-7, at makakarinig kayo ng mga digmaan at mga lingaw-ngaw ng mga digmaan, sapagkat magtitindig ang bansa laban sa bansa at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Ang pagkakatrap ng Amerika at ang paghihirap ng Pilipinas sa langis at pagkain ay eksak libu-libong taon na ang nakalipas. Ang pagbagsak ng dolyar at ang pagpasok ng digital currency ay tila inihahanda ang mundo para sa sistemang inilalarawan sa pahayag 13, kung saan walang makakabili o makapagtinda kundi ang mga nasa loob lamang ng sistema. Ang katarungan ng ating Panginoon Diyos ay makikita sa pagpapakita na walang impero sa lupa ang tatagal habang buhay. Lahat ng kapangyarihan ng tao ay may hangganan, pero sa gitna ng bitag na ito, mayroong awa ang ating Panginoon Diyos para sa mga nananatiling tapat. Sabi sa Lucas 21 verse 36, "Datapwat magpuyat kayo sa lahat ng panahon na magsipanalangin upang kayo'y mga tuwirang makatakas sa lahat ng mga bagay na ito na mangyayari at makatayo sa harapan ng anak ng tao." Ang tanging paraan para makatakas sa krisis na ito ay hindi ang pag-iimbak ng langis o pera, kaibigan, kundi ang pagtayo sa matibay na pundasyon na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Ang kanyang awa ay bukas para sa sinumang pagod na sa gulo ng mundong ito. Therefore, habang ang mga bansa ay nasa trap, ikaw ay pwede maging malaya sa espiritu ng ating pananampalataya sa ating Panginoon Diyos. Kaibigan, nakikita mo na ang tanda. Ang mundo ay pabagsak na, pero ang kaharian ng ating Panginoon Diyos ay darating na. Lumapit tayo sa kahariang hindi matitinag kailanman. Lumapit tayo sa ating Panginoon Hesus at huwag kang magtiwala sa dolyar o sa military power. Magtiwala ka sa Kanya na nakakaalam ng iyong bukas. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat na nasa langit, nakikita po namin ang kaguluhan sa mundo. Nakikita po namin ang Amerika na nahuhulog sa bitag at ang aming bansa na nahihirapan. Idinadalangin po namin ang aming mga lider na bigyan niyo po sila ng karunungan upang hindi kami tuluyang madamay sa pagkawasak. Protektahan niyo po ang aming mga pamilya sa darating na gutom at krisis, pero higit sa lahat, Lord, naway makatayo kami ng may katapatan sa iyong harapan kapag dumating na ang takdang panahon. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan, O aming Panginoon Diyos, sa inyo pong kabutihan sa amin at sa inyo pong dakilang pag-aalaga sa amin. At patuloy po kaming gabayan at patnubayan at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala. At salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin, sapagat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Iligtas niyo po kami. Amen. Bago natin ipagpatuloy, kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinakakontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo, kaibigan, ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.